Bukod sa Palawan, may mga nangyayari na rin umanong paniniktik ng Chinese national sa iba pang bahagi ng bansa tulad sa ibang substation ng NGCP. 8 katao na ang hawak ng NBI sa iniinalang pang-espiya sa bansa. Bagay na ikinababakala na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos nababahala raw sa report na may mga dayuhan na nag-iispiya umano sa mga vital installations sa bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan, partikular sa mga lugar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Hawak ng NBI ngayon ang 8 katao. 6 ay mga Chinese nationals at 2 Pilipino. Arestado sila sa hinalang pang-espiya. Ang isang Chinese na si Deng Yuanqing at ang 2 Pinoy na kasama may kaso na sa Makati RTC. Binasahan ng sakdala mga ito kanina sa kasong espionage at paglabag sa anti-cybercrime law. Not guilty ang sagot nila sa korte. Ang sabi ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, may koneksyon si Deng at ang 2 Pinoy niyang kasamahan sa 5 pang Chinese national na inaresto sa hinalang espionage. Intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdidirect sa grupo na to. So isang grupo, kinadeng, din pangalawang grupo itong kinakay, mayroong isang individual na nagdidirect sa kanila. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kasama sa mga lugar na sinurveillance ng grupo ni Deng ay ang mga power plant, power grid sa Luzon, kasamang ilang substations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Na-surveillance na rin daw nito ang Malampaya gas field sa Palawan. Ayon kay Lodtok, gumamit sila ng LIDAR sensor na kayang kumuha ng lahat at kumpletong detalye ng isang lugar. Mataas daw ang level of accuracy ng data na nakukuha at real-time na papadala kung saan man nila gusto. Kung ang surveillance daw ni Deng ay land-based, ang 5 namang Chinese ay pinresenta kahapon, sea-based umano ang pagmamatsyag. Bukod sa mga malakasang CCTV na may telephoto na kinabit nila sa Ulugan Oyster Bay, nalagyan din nila ng CCTV ang Buliluyan Port. Buliluyan, Batarasa is of strategic importance in the south of Palawan. The location is within the vicinity of EDCA site, and the Philippine Coast Guard vessels can be monitored from docking to its routine missions in the WPS. It serves as a secondary port due to its proximity to the North Balabac Strait, a vital sea lane of communication, where some PLA Navy vessels have been monitored passing through in the past months. Maging sa Subic sa Zambales, na-surveillance na rin daw. Yung isa dyan, airstrip, yung isa yung, I think, naval base, and then yung power grid. Then yung isa, yung may makikita kayo yung red na dot na yun, yun yung position ng ating perpetrator. Dito nyo may marka siya. May marka siya towards and may marka siya sa left side. Nung translate natin through Google Translate, may nakasulat na Navy, may nakasulat na airport. So mayroon silang pinaplano po dyan yung pangyayari na yan. Kaya hinihintay daw ng Pangulong Marcos ang investigasyon ng NBI tungkol dito. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleepers. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na patuloy na magbabantay ang pamahalaan para pagtibayin ang pambansang seguridad sa pamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence at monitoring. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.